Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is March 30, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Bayview Park Hotel, Manila, sa may Rojas Avenue, Rojas Boulevard, puno ng UN, Ermita, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Venice Luxury Residences, dyan yan sa may Venetia Drive, BGC, Western Bicota, Taguig po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer, lawang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government of private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. At po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Bakit gano'n? Yun ang kahalagahan naman ng kontrata. Correct, dapat nakasulat kasi nandun nakasulat lahat yung terms and conditions at napakalaga mga ka-partner na yung mismo kontrata ginagabayan kayo ng abogado. Yes, Kasi tama po. kumbaga dapat nahuhuli or captured lahat gusto ninyong mangyari kasi kahit naman hindi ito kontrata ng amicable settlement, kahit ano po uri ng kontrata, dapat ma-detail po yung terms and conditions, partner. Sorry, natatawa ko. Okay. Nilagay na nila sa monitor yung hotline. Oo, magkamali ang phone. Hindi naman. Tama naman yung hotline natin. Para sa akin din yun, partner. Dahil Oh. mas matanda ako sa iyo. Hindi, masyado na nga partner eh. Talagang ganyan pala kasi idea yung sa ating mga pamilya. Trabaho ko Oo tayo nga. sa weekend partner. Gina Hermohino ay nandyan na rin. Ray Santos, nandito na rin. Hello, hello. Sergeant Puti, Si Henry Batara. Agnes Reca, Revolver, 2025. Galaw-galaw na. Ligaya Chingpan. Jonathan Kalubag. Holiday po bang April 1? Oo, iba yun yung Webes. Regular ano. No, this is Wednesday. Wednesday, yun, ibo. Pero April Fool's Day yun. So, sabi namin kunwari holiday. Nag-google, nag-joke lang, joke lang. Alright, sino pa muna? Roman Garavilla, sa dito ng partner mo lang ako. Ano na dam yan? Si Errol Saptor, ano nga sa'yo? Oo, yung kasama niya sa Korea, Lao. Ayaw nga. Yan din. Si Sarah Sina dito na rin partner. Sergeant Puti. O, di naman to, si Antonio Rose. Sabi niya, good day po. Dito po sa Tarlac City, nagtaas ang presyo ng LPG. Mula sa 1,058 pesos, 1,300. Apektado talaga ang presyo ng LPG. Partner, may tanong sa iyo, personal. Ano yan? Sergeant Puti, sabi Ano na yan? Miss Liza, hindi pa ba nahuli yung naka-Innova na tumakas sa full tank? Kasi ongoing po ang operation ng PNP ngayon. Meron na po silang mga personal information ng driver. So, abangan po natin ang mga Kinakabahan na yun. Yan. Nakikinig siya, nanonood. Eh, kung nakikinig ka, sumuko ka na. Oo nga. Harapin mo na lang sa extravang sa ating partner. Medyo mas mababa. So, harapin mo ang ginawa mo. Kawawa po yung gasoline mo. Yung totoo lang. Tapos, kung tumagal ang ginawa po ninyo, lumalaban po ng kalat ng tao. Gano'n sa sarili ng kapagkakiligaran nila. Hindi kaya para po sa lahat ng nagkaalam ko, po, meron po isang taong gulang na anak. Kung penas po ng buo, mawawala ang takal sa po dahil sa ginawa mo. Hindi po ito ka pa kayo. Kasi mahuli ka na rin. Si Miles from Alcobar, our kingdom of Saudi. Option po for dread, ano po? Sa atin ngayon. Ma'am, double check po, dread po. Yung dread. Kwento ng pag-asa ang mga pagbibigay sa banal na salitang Holy Special po ng DZMM Teleradyo. Panoorin ang mga episodes sa YouTube at Facebook pages ng DZMM Teleradyo. Simula po yan ng Linggo ng Palaspas, Palm Sunday kahapon, hanggang po sa Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday. At para ngayong Lunes Santo or Holy Monday, meron po, tinatanong ko tayo, para kanino na nga ba ang mga talento natin sa sarili, sa mga tao o sa Diyos? Kilalanin sa ibang anggulo ang DZMM anchor na si Papa Awel Paz at mga off-cam mission niya sa tungo sa ilaw ng pag-asa, Holy Week Special. Simula po yan, panoorin ang buong episode mamayang, kanina pala, 11 a.m. sa YouTube at Facebook pages ng DZMM Teleradyo. At syempre, panghuli po natin ngayong... Huling ba ito? Hindi, mamaya pang konti ito.
Hi, paano lang tayo? LB Bidua, nandiyan na rin, partner. Hello po sa inyong lahat. Si Peter Adelmar, nagpapabati po magandang hapon. Si Neil Pamana, listening from Samar. Aba, Gran Repamba, nandiyan na rin. Si Michelle Alaya, watching from Mindanao. Sa Mindanao po, ingat po kayo dyan. Nabati mo na ba si Henry Bataran? Oh, yes, partner. Pero ba tayo gustusin natin ay Hi, Henry. Ray Santos, nandiyan na rin. Si Teresa Alianza, nandito na rin si Rinlin Saborito. Roman Garavilla, hello din po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik o ng Holy Monday, Si Michelle Alaya from Mindanao, nakikinig din. Maria Dulce Orate. Yes. Ang ganda ng smile out ni Noel. Mukhang nakapalo ng Noel. Would you Salamat like po. to issue a statement regarding this, I will neither confirm or deny po. Kung nakapahiga ka over the weekend, partner. Pero medyo glowing ka nga, partner. So ako naman sa natin, medyo nakapagpahiga. Nangis po yan. Kaya Ano yan? Diesel? Unleaded? Ano yung partner? pwede. Grabe. Hindi pa mga nandito sa live stream po natin. Peter Aldemar, ba? Bago to. Si Dina Harmonio, ingat po sa mga babiyahe pauwi ng mga probinsya. Ako, kailan ba usually Exodus? I think mararamdaman natin yan gabi ng Wednesday. Yes. Or Thursday morning. So planuhin natin. Managumpay na balitaktakan kasama si Rene Santa Cruz sa Big Time Balita. Pinalakas na hapon! Mas pinalakas na mga programa sa hapon ng Super Radio DZWB 594. Pinalakas na hapon! Sa ikawanong pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZWB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZWB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko. Sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia, maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Sa balita, aming manata. Super Radio 594. Lagi na kahalin mo. Servisyo, totoo. Kapuso nyo sa radyo. Walang hinihilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, Kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo, totoo, walang hinihilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo, totoo lamang, walang iwanan. Oras na ito ay inihatid sa inyo ng Cherry Fur ng Tansagan. Hataw sa hapon! Hataw sa hapon! Muli, magandang Lunes ng hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si Karen Santa Cruz at ito ang hataw sa hapon. At tawa ng mga balitang kagaganap pala mga salukuyin na gaganap at magaganap ay tila sa Metro Manila. Luzon, Visayas at Mindanao kundi maging sa ibang yung dagat. Kung ano man ang ritmo, bakit tatanggapin ang Korte Suprema bilang aralan na rin ang reklamo laban kay Senator Chis Escudero. Balitang tinutog ka ni Manny Varga. Como? Nakatanong ng Suprema Karene ang desisyon ng Commission on Elections Political Online Affairs Department sa reklamo laban kay Senator Escudero. Kaugnay ito sa posibleng paglabas sa Omnibus Election Program Store sa pagkakita ng federasyon mula sa isang contractor na mga proyekto ng gobyerno. Saan bang definisyon ng katasasang hukuman ng Federero pero ngayon lamang ilabas ng sila sa mga may grabang divisyon o hindi na inihain ng sinog ng bigyan pari-pari lamang. Ang Commission Italia na inihain ito sa Obisyare at ang sinig sa Supreme Court ng pinahal kita ng investigasyon ng Pamalang Ipad pero sinabing walang paglabasa sa Omnibus Election Program Samantala, sa follow-up na natin sa Supreme Court Public Information Office na pinapakita kung lalabas sa ating sa estado ng pag-aaral na ginagawa nila ng katasasang hukuman at
dapat Pilipino ang pag-donor niya ang contractor. Ang Pagkimalipan, GMA Super Radio, dapat Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Plana. Sobrang sakit, panatag sa Plana. Panatag na Plana. Super Radio DZBB Pantay Biyahe. Mga paliparang naka-high and alert ngayong Semana Santa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines of Tama. Pinutukan ang balitang yan ni Paragalo. Go! Start na, yan sa kahayag sa ng yung Semana Santa, ang 42 paliparan ng ino-operate ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Napagkayan ng CAAP dahil na sa state of national energy emergency ang bansa. Marami pa rin biyahe ngayong Semana Santa. Inaasahan ng ahensya na 7% hanggang 10% na mas mataas ang passenger volume ngayong sa linggo sa mga paliparan kumpara sa naitala noong Hulyo din ng nakaraang taon na may 500,000. Pinapaghanda rito, inatasan na ng CAAP ang lahat ng area at airport managers na magpatupad ng heightened operational readiness measures kung saan kabilang ang deployment ng mas maraming personnel, mas striktong security protocols at patuloy na monitoring ng passenger movement. Nagpatayo rin sa airport ng mga help desk na pwede makatulong sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa airlines o ahensya ng gobyerno kung kinakailangan. Sinabi ni CAAP Director General Raul Del Rosario na makakaasa ang mga pasahero na tinitiyak ang kanilang kaligtasan at ang kanilang maayos at maginhawang na biyahe. Ipinapayo naman sa mga biyahero na siguraduhin na kumpleto ang kanilang travel documents at pupunta sa airport ng 2 hanggang 3 oras na maaga bago ang kanilang flight. Ako si Ninsa Rara de Miguel sa Radio DZBB dapat. Super Radio DZBB Pantay Biyahe. Samantalang, ang Bureau of Immigration, pinayuhan ang mga bibiyahe ngayong Semana Santa na dumating sa mga paliparan ng mas maaga. Para hindi ito ang biyahe ninyo. Balitang pinutupan, Pidya, Mana, Gogo. Ngayon nagsimula ng dumating na mga pasahero sa mga paliparan para sa biyahe sa Semana Santa. Pinaitingnan ng Bureau of Immigration ang deployment ng mga tauhan sa mga paliparan upang matugtad ang inaasang pagdali at paghaba ng pila ng mga pasahero. Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ng pila yung mga pasahero na dumating sa mga paliparan ng mas maaga o tababang 3 oras bago ang flight at ang kinakailangan dokumento para maiwasan ng abala. Kung dito, pinapayuhan din ng BI ang mga pasahero na maagang sagutan ang kanilang travel sa pamamagitan ng website o email super app. Patuloy namang ginagamit ng BI ang system sa paliparan para sa pagpapili at nag-second proseso sa immigration counters. Ako, Chris Fernandez, sa Radio DZBB, dapat ito. Super Radio DZBB Pantay Biyahe. Sarkiawarima, samantalang punta natin ang sentro ng mga Ilongga de Longo, Super Radio, Iloilo. Mahigit 4 pulis ang ikakalat na Iloilo City Police Office ngayong Semana Santa. Balitang pinutukan ng Super Radio Iloilo, Legeno, Egan Tokpa, ngayong hapon sa ABM. Maayong hapon, galing din magpapakalat ng mahigit 400 pulis ng Iloilo City Police Office o ICPO kasabay ng Semana Santa. Ayon sa pulisya, naghahanda na kanilang security preparations upang matiyak ang kaligtasan ng publiko dahil inaasahang gagabi ang turista o mga biyahero ngayon din ang mga sugot ng simbahan. Masusagawan sila ng mobile patrol operations at mas papalakasin ang police visibility sa pampublikong mga lugar. Maglalagay ng police assistance desk sa mga simbahan, daungan, bus terminal at ilang pang lugar. Maalala naman ang ICPO na maging alerto sa paligid at agad magbigay alam sa kanila sakaling may kahina-hinalang aktibidad. Ako, si Steven Hogan ng GMA, Super Radio Ilo. Nagsulat para sa GMA, Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Pantay Biyahe. Agad salamat sa inyo ng Bilang Tokpa. Punta natin ang Super Radio Iloilo, Super Radio Puerto Princesa. Pidea, nagsagawa ng surprise drug test ng mga driver sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal ngayong Lunes. Pero ito ka ng balita niya.
Jun Pampaco, Super Radio Puerto Princesa, magandang hapon, Jun. Magandang hapon, Karen. Sumailalim sa surprise test ang mga driver ng van at nag-move sa Puerto Princesa Central Land Transport Terminal kaninang umaga. Pinagunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency o Pinaya Tanawan ang pagkakagawa ng drug test matapos ang pagsusulong kasama ang pamuluan ng terminal. PNP, LTO at samahan ng mga pasahero ng bus at van. Ang biglang drug test ay upang matiyak na walang driver ng mga pasahero na sasakyan ang nasa influensya na droga at mapanatiling ligtas ang biyahe. Ako si Junsan Pakulo ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa Chairman Super Radio DZWB, dapat sa taong. Super Radio DZWB, Pantay Biyahe. Alright, thank you very much. Samantala punta natin ang Super Radio dyan sa mga bus driver ho sa dyan sa sinailalim din sa surprise drug testing. Tuto sa balita riyan, Super Radio dyan sa Mike Racadio. Mayong hapon, Mike. South Carolina, nasa 200 bus drivers mula sa mga terminal dito sa General Santos City at Coronadal City sa South Cotabato ang sumailalim sa surprise drug testing ng mga otoridad bilang bahagi ng Complan Harabas 2026 ngayong Lunes Santo. Pinangunang mismo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 12, Land Transportation Office at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagsasagawa ng kabayang drug testing activity sa Coronadal City. Bukod pa rito, nagsagawa din ng inspeksyon ang LTO at LTFRB sa mga pasahero po upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero na bibiyahe ngayong Semana Santa. Ako, si Mike Racadio ng GMA Super Radio Jetman, nag-uulat sa GMA Super Radio DZWB, dapat doon. Super Radio DZWB, Pantay Biyahe. Thank you very much. Punta natin ang Super Radio Balibo. Limang driver sa Panay Island na nagpositibo sa tropa sa Oakland Harabas ng PDEA at LTO. Ito ka ng balita na yan. Lenan ng Pausa. Mayong hapon, Linet. Ang bilang ng mga tsuper ng pagpupigong sasakyan na nagtestigo sa paggamit ng illegal na droga matapos ay sinagawang malawakang surprise drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 at Land Transportation Office sa buong Panay Island ngayong araw. Batay sa pinakabagong ulat ng PDEA RO6 para sa kanilang Oakland Harabas ngayong Semana Santa, dalawang bicycle drivers ang nagpositibo sa Shabu mula sa 117 na sinuri sa Mulaki Center Terminal sa Antique. Dalawang super din na binubuo na isang driver at isang tricycle driver ang bumagsak sa drug test at nagpositibo rin sa Shabu mula sa 205 na dumaan sa screening sa Puerto de Panay Integrated Transport Terminal sa Ross City, Capiz. Dito naman sa Lalawin Aklan, isang tricycle driver ang nagpositibo sa marijuana mula sa 206 na chopper na insailalim sa drug test sa City Mall Terminal sa Calibo. Mabilis na kinumpisa ng LTO ang mga lisensya ng limang nagpositibong chopper at isinailalim din agad ang mga ito sa confirmatory testing at bitignan ng kaukulang intervention ng mga otoridad. Yan ang ulat mula sa GMA Super Radio Calibo. Ako si Linet Relator Mendoza, nag-ulat para sa GMA DZWB, dapat totoo. Hataw sa hapon. Taga-salamat. Linet Mendoza. Punta natin ang Super Radio Davao. May bago na namang chief of police ang Davao City. Alitang terutog na naging pangya. Super Radio Davao. Mayong akong king. Mayong yapon, Karen, itinalaga ngayong araw bilang bagong hepe ng Davao City Police Office si Police Colonel Peter Mancia na kapalitan ni Police Colonel Manag Clarita. May pumasok mula sa DCPO, si Madria ay hepe ng Regional Operations Division ng Police Regional Office 11. Nagpasalamat naman si Juanis sa support na nakatiyal na tanggap sa mga programa nito sa loob ng halos walong buwan na servisyo dito sa lungsod. Samantala, siniguro naman ni Madria na ipagpapatuloy niya ang mga nagsimulang programa ni Suarez para sa lungsod ng Davao at ang paigilin ang Enhanced Managing Police Operation with the Management Plan at Integrity Monitoring para sa lahat ng kasuhan ito. Ako, Super King Pander, Jeremy Supera din ang mga nagunata. Para Jeremy Supera din, sa mga binakas ito. Hataw sa hapon.
Nakasalamat King Panda. Samantalang punta na sa sentro ng kabiseda. Ang Super Radyo Cebu. Driver ang contest sa Double Cebu City. Patay para magpagsakan ng kulbang. Tumutok sa balita ng Super Radyo Cebu. Last ang taon. Ngayong hapon, Norman. Ngayong hapon, Saturday, patay ang isang 26 anyos na lalaki matapos sa pagkakalaan ng close burn truck ang kanyang binabaliho na sasakyan sa Barangay Likis, bayan ng Bukod, Lalawigan ng Cebu. Ayon sa report ng Sugat Police Station na walang umanoon ng preno ang truck habang paliko sa isang sulpada. Unang sinalpok ng truck ang isang motorsiklo bago ito sumupa at dinaganan ng isang auto na minabaliho ng biktima. Maliban nito, dalawang individual plate ang nasabay at nasugatan matapos hararohin ng truck. Ikalukuyan ng nakapi ang driver ng truck na nakaharap sa kapulang kaso. Ang kapitawang pinota ng Super Radyo Cebu Lunas para sa Super Radyo City, Subuti, Tama, Subo. Ang balita nito ay ihatid sa inyo ng Plana. Sobrang sakit matapos sa Plana. Hataw sa hapon. Always at perspective.
sa Pasay City. Hindi pa rin aalis dito trader sa kanto-kanto na gawing patungo ng EDSA Pasay dahil nakalaylay pa ang mga kable. Dahil sa pagsabit ng truck sa mga kable, may dalawang sinasagong poste ng malapagpit sa mga kable ang sumabilis at pinangangambahang bunuan. Isang truck na Pasay Bukol ang harap para maligtas sa loob sakaling tuluyang bumigay ang sumabilis na poste na nasa harapan ng lunahan ng mga bulaklak. Mapagulang harap at pinagpapanuan masasari ang sumabilis na poste na nasa harapan naman ng isang bangko. Kapag ganyan ang sitwasyon, nananatiling bukas ang libertad para sa mga motorista at mga pedestrian at business as usual ang mga tendero may pwesto at nasa bangketa. Nakadeploy naman sa area ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Pasay na nagpapaalala sa mga pedestrian tungkol sa insidente. Sabi naman ng ilang traffic enforcers dito, may mga tauhan ng utility company sa ilang beses na nag-inspeksyon sa mga lumaylay na kable. Ako si Lisa Rafael Benjamin sa radyo DCWD, dapat tuloy. Hataw sa hapon! Thank you very much. Sa report na rin marami ng dobong halaga na naipamahaging fuel subsidy umabot na sa 651 million peso ayon sa FTFRB. Balitang pinutok ka naman ng weko, gogo. Nakapamahagi na ang pamahalaan ng nasa 651 million pesos sa fuel subsidy sa mga operator at super sa buong bansa. At ito sa uling pahayag ng ahensya kaugnay sa fuel subsidy distribution. Bagamat hindi na itinadali ang sinabi ni LTFRB Chairperson Atty. Victor Mendoza II na may mga kinaharap silang hapon sa pamahagi, lalo na sa Metro Manila. Katasa ni Mendoza ang lahat ng mga regional directors na ipagpatuloy ang validation process sa pagkipagtulungan sa mga opportunities sa pamahalaan para masiguro magiging maayos ang pamamahagi. Mula ng sinabi ng COTR na nasa 2.4 billion pesos ang nilaan para sa fuel subsidy upang maayos siya ng pasati ng mga super puro ng napakataas ng presyo ng petrolyo. Sa 651 million na ipamahagi mula noong March 17, 181 million dito ay sa Metro Manila, 98 million sa Calabarzon, habang may 73 million naman sa gitnang Luzon. Dito naman, sa activity center sa LTO, nagpapatuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy. Ang bilang driver ng Sumirado Diesel ako sa Pasito. Hataw sa hapon! Thank you very much. Mga barko ng Philippine Coast Guard, naalalay sa kakulangan ng mga barko ngayong semana na tayo sa DOTR. Balitang pinutok ka naman ng Sunday, gogo. Kinumpirma ng Department of Transportation ang kakulangan ng mga pasaherong barko. Sa amos interview sa Parañaque City, sinabi ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez na noong pa nga wala pang problema sa langis, kulang na talaga ang mga barko. Inaasahan nilang mababawasan pa ito dahil sa sitwasyon ngayong mahal ang crudo. Dahil dito, sinabi ni Lopez na nakipag-usap na sila sa Philippine Coast Guard para maglagay ito ng mga barko sa mga pangunahing katalan na pwedeng magamit sakaling may mas-stranded na mga pasahero. Ayon kay Lopez, nasa 10% kasi ang nabawas sa biyahe ng mga barko dahil nagtitipid din ang mga shipping line. Kaugnay nito, minaputian niya ng Marina na maglabas ng relaxation order para lumagan ang scheduling ng biyahe para mabuo at masulit ang biyahe ng mga barko. Ako si Tuesday Santiyo ni GMA sa Radyo DCWD, dapat totoo. Hataw sa hapon! Thank you very much. Sa report ng Sundayo, samantalang maximum police visibility pinagputol ng PNP sa lahat ng pagtagtaylan hub sa Metro Manila. Ngayong mahal na araw, PNP naka-heightened alert na. Tumutok sa balitang yan ng Bilsan Coco. Aasahan na nga ng publikong presensya ng maraming pulis sa iba't ibang transportation hub sa Metro Manila ngayong mahal na araw. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Raptor Patuano, sabay na rin anya ito ng pagtataas sa heightened Natin sila, so gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod na show. Paalam po muna pa sa matala. This is Jam, the Filipino channel ng Ipon.